Hi budget friends! Kung bago ka sa channel ko, welcome to Budget Together. Ang channel na ito ay ginawa ko para ma-share ko ang aking financial journey kung saan ko nilagay ang aking mga kinita para ito ay kumita pa. Ngayon sa video na ito ay tatalakayin ko or sasagutin ko ang mga katanungan tungkol sa FICO. Pero bago niyan, meron akong iba't ibang mga videos patungkol sa FICO na makikita nyo sa inyong screen ngayon. At pwede niyong panoorin ang mga videos, lalo na kung kayo ay baguhan pagdating sa kooperatiba or pagsali sa co-op. Marami kayong matutunan patungkol sa co-op. Kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel, paki-subscribe naman po at paki-like at paki-share na rin ang video na ito at paki-share na rin ng channel na ito. Ngayon, tatalakayin ko ang unang katanungan patungkol sa FICO na pinadala ni Miats. I am confused dun sa 25,500 na share capital. How to achieve those amount po? Bale, nung ako'y baguhan pa sa FICO, buwan-buwan po ako naghuhulog. Kahit 100 mapunta lang sa share capital ay okay lang. Kasi po, ang tinitingnan ay kung gaano kayo ka-consistent sa paghuhulog sa FICO para po ma-achieve ang Class A status. Ang benefit po nun ay pwede na kayo makapag-regular loan kapag na-achieve nyo po ang Class A status. Ngayon po, bukod dyan, napupunta din doon yung dividends ko every year. So, bale, kapag halimbawa ang dividends ko ay halimbawa lamang ay 751, napupunta ang 700 po doon. Ang 51 ay sa savings. Pangalawang tanong, hello po, if mag-closed account po ba sa FICO, makukuha po ba yung share natin ng buo? Opo, makukuha po natin ang share ng buo, pero hindi na po kayo, ibig sabihin nun hindi na po kayo member sa FICO, wala na kayong benefits na makukuha kapag nag-terminate na po kayo ng account. So, nangyayari naman ito, lahat na naman ng termination ng account kahit mapabangko, ganon din yung wala na kayong connection sa isa't isa. Next, good morning ma'am. Magkano ang pwede i-savings mo sa FICO ma'am? Pwede ba muna 3K lang muna i-savings ko ma'am? Opo, hello Mr. Lloyd Cantero. Yes, pwede naman po kahit 3,000 po ang i-savings nyo sa FICO. Pero mag-concentrate din po kayong maghulog sa share capital kasi doon din kayo nakakakuha ng dividend. So, sayang din naman kung i-concentrate mo lang sa savings. Ang tanong, hi kay Miss Alma Palasan Abesha, OFW from Kuwait. Ang tanong ni Miss Mary Jane Umandam, kung meron bang branch sa Cavite? Meron po, nakikita nyo po sa screen ang exact address sa May Bacoor, Cavite po. Pati ng phone number at mobile number na nakalagay po dyan. Next question mula kay Groovy Pink. Tanong lang ma'am, kailangan ba meron share capital bago makaloan sa FICO? Opo, kailangan po at consistent tayong maghulog. Para makamit po natin ang Class A status, ang benefit naman po nun ay pwede kayong magkaroon ng regular loan. Ngayon kung ang meron kayo ay sa savings at share capital, pwede din naman ang tawag doon ay loan against deposit. So limited nga lang ang amount, nakadepende kung magkano ang hulog po ninyo. Next tanong. Ang tanong ng Raytan, the Explorer, first time daw siyang magkaroon ng loan. Ang savings niya ay 50,000. Mga magkano daw ang pwede niyang ma-loan? Ang pwede mong ma-loan ay 40 to 45,000. Kasi 80 to 90% po ng deposit ang pwede mong ma-loan. Ang tanong ni Jerobal M. Nasin, ang LAD po ay pera po natin yun? Yes. Tapos malaki ba ang tubo? Ang rate po, interest rate po ng LAD ay the same lang naman sa regular loan or sa loan against deposit ng IS. Pwede, ang tanong ni Teresilda Abano, pwede ba time deposit dito? Opo, pwede po ang time deposit sa FICO. Sunod na tanong po ni Teresilda Abano, saan daw ang branch sa Bohol? Ito po sa screen sa Gindulman at sa Jagna. Nakalagay po dyan ng exact address at mga phone number at meron pa po sa Tagbilaran, Talisay at Tubigon. Makikita nyo po sa screen nyo, nasa screen ngayon kung saan po at ano ang kanilang mobile number. Tawagan na lang po natin doon. Ang sunod na tanong ay mula kay Nathan De La Cruz. Good morning po. Ask ko lang kung saan ang branch nyo sa Quezon City. Ang sa Quezon City po nakalagay po sa screen
sa may Barangay Pinyahan, Quezon City, pati ng mobile number at ng landline number. Tawagan na lang po natin yon for further details. Kung kayo pa po ay hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe na lang po ang channel na ito, pakilike na lang po ang video, at makisuyo na lang din po ako na pakishare po ang video at ng channel po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Salamat po. At ang susunod na katanungan ay mula kay Miss Mary Jean Umandam, at ang tanong niya, pwede ko ba magtanong, mayroon bang FICO dito sa Batangas? Unfortunately po, wala pa pong FICO branch sa Batangas. Ang pinakamalapit sa inyo ay nasa Makati or sa Pasay. Meron po ito nakalagay sa screen kung saan sa Pasay, dito sa EDSA Extension, Seller Street, Pasay City. Nakalagay na rin po ang phone number. Kung pwede nyo na rin po silang tawagan. Hello kay World Analiza. Thank you po sa panonood ng channel. Ang susunod na katanungan ay mula kay Mr. Nicky Abo Digital. What if hindi ako pumunta sa General Assembly? Makakatanggap pa rin po ba ako ng dividends? Opo, makakatanggap pa rin po kayo ng dividends. Papasok po ang dividends nyo sa share capital. Makikita nyo naman po sa passbook. So, kailangan nyo pong dalhin yung passbook para po ma-update nila at makikita nyo po doon kung magkano ang dividends na ipinasok. Kung meron pong butal, mapupunta po yun sa savings po. Next na tanong, meron po bang time deposit sa FICO? Yes, meron po kay Grace Licious, The Explorer. Ang tanong naman ni Miss Mary Grace patungkol doon sa annual dividend pag hindi naka-attend. Yes po, makakatanggap pa rin po kayo. Papasok po yon sa share capital, yung buo. Like for example, 751, 700 papunta sa share capital, 51 naman ang pupunta sa savings. Ang tanong ni Mr. Feven, maglo-loan siya ng 140k tapos magde-deposit daw siya ng 70k. Kapag loan against deposit po, yung kung 70k ay hindi po 140 ang makukuha nyo. So mga 80 to 90% po ng dineposit nyo ang pwede nyong ma-loan. So ang kung gusto nyo ng 140k na ilo-loan, kailangan po mag-deposit kayo ng mga around 155,000 pesos. Meron po akong video na ginawa kung magkano po yung magiging fees nyo kung kayo ay magkaroon ng loan, kahit anong loan sa FICO. May mga fees doon kahit loans against deposit or having a regular loan. Next na tanong, ano po yung shared capital? Kailangan po ba every deposit nyo po for savings is mag-deposit rin po ng shared capital? Magkano po minimum deposit sa shared capital? Yes po, kailangan po mag-deposit sa shared capital. Kahit 100 po, pwede naman po yun. Kasi kailangan lang po natin maging consistent sa pag-deposit po. Ngayon, next question kay Roy Lanos. Do FICO members have an ID issued by the co-op? Yes. Huwag po natin kalimutan na mag-subscribe sa channel at huwag pong kalimutan na mag-like ng video na ito at pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya. Ang next na katanungan ay mula kay Miss Eljea. Ang tanong niya, for a college student and an aspiring member of FICO po, which would you recommend ilagay yung money sa IS, yung investment savings or sa savings po? Kung ang pera ay hindi mo naman kailangan in the next 3 years, mas maganda na ilagay nyo po sa IS kesa sa savings. Pero wag para nating i-zero balance ang savings kasi meron pong deduction ng ginagawa ang FICO, like yung sa mga insurance po. Meron akong video na ginawa kung alin yung mga sinamarize ko doon yung mga fees na kinakaltas ng FICO. Next kay Ko Thaiman Raj, how to join? Pwede po kayong magpunta sa fico.org, magpa-member kasi po kailangan po kayong mag-seminar sa FICO. Kung kayo po ay first time din at gustong magkaroon ng kaalaman tungkol sa FICO, meron po akong playlist po doon sa aking channel. Pwede ba maglagay ng 100,000 sa FICO tas mag-car loan galing kay Vodka Red Bull? Yung pag-car loan po, kailangan naka-class A status kayo. Tapos kailangan meron kayong co-maker na class A status din na member ng FICO para kayo ay
Isa lang yun sa mga criteria po. Tapos kasi kailangan kayong i-assess bago kayo mag-car loan sa FICO. What IS plan po ba? Do you have a video for the first timers? May kita nyo po sa screen, miss, na meron akong playlist ng FICO. Nakalagay na dito kung ano-ano yung mga, kung first timer kayo, kung ano-anong kailangan yung malaman. Hanggang dito na lang po sa ngayon ang mga katanungan. And then I'll try to make second half or part 2 of the questions and answers regarding FICO. Thank you so much for watching the video. Please don't forget to subscribe, like, and share this channel. And I'll see you guys on the next video. Bye!